Hello, magandang araw o araw man ngayon sa inyo o gabi. Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa ating programa na Kwento Mo, Buhay Mo. At ngayong araw ay kasama ko po si Papa Noy at si Miss M. So, unahin nating pabatiin ang ating si Miss M. Yan, hello po. Magandang araw po sa inyo. Yan. Alright, so ngayon naman si Papa Noy. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi. Sa ibang bansa, araw man o gabi, magandang gabi sa inyong lahat, magandang araw. Ayan, at ito naman po si Lady G na bumabati din po sa inyo yon at saka sa mga bago pa po sa aming channel, Papa Noy. Kayo po ay mag-subscribe, like, and share. Pindutin ang notification para lang kayong updated sa mga video i-upload namin. Alright, so ngayong araw na to ay makakasama naman natin ang isa sa ating ginagalang. Kapitapitagan. Yan, isa sa ating miyembro ng ating Blind Republic Philippines dito sa Kwento Mo Buhay Mo. Makakasama natin si Mr. Leo de los Santos. Magandang araw po, Sir Leo. Yes. Shout out po sa lahat ng viewers ng Blind Republic Philippines YouTube channel. Yun. Yun lang. Ayun, kinakabahan si Sir Leo. So dito tayo, di ba nga, ang buhay ay maraming punong-puno ng kwento. Mayroong masayang kwento, mayroong malungkot na kwento, at pwede natin iyang ibahagi dito sa ating programa na Kwento Mo Buhay Mo. So unahin natin, sigurado ako na sa edad mo ngayon ay marami kang kwento. Mayroong mga masasayang kwento at may malulungkot na kwento. So ibahagi mo sa amin, nasa sayo kung ano mo unahin mo, kung yung masaya ba o yung malungkot na kwento. Okay, go. Sir Leo. Pwede naman pagsabihin yung masaya sa kamalungkot. Di ba? Hindi, masaykot yan. Di ba? Ayan, sige. May Diyos doon. Umpisahan mo na, May Diyos. na Sir Leo, ang iyong kwento. Mula bata ka pa. May Diyos sa lamesa. May love life pa. Ayan, sige, umpisahan mo na. Ayun. Siguro, umpisan ko yung kwento ko dun sa bata pa ako. Nung bata pa ako, medyo makulit talaga, pasaway. Siyempre, noon kasi nasa probinsya ako, usually tuwing hapon talaga kailangan ng mga bata matulog ng hapon. Yun. So, tuwing hapon, nandun ako sa labas, sa initan, sa kabilad. Yung kabataan ko, humihina na talaga din yung paningin ko. So, ang bilis ko dating tumakbo to the point na lahat ng madaanan ko is talbog talaga. Di ba? Para Yun. Parang tangke, pag dinaanan, wasak-wasak yung Yung mga anak ng kapitbahay namin, yun. Pag madaanan ko yan, sa pool yan. Kumbaga sa may kalalagyan yung tatamaan. So, ibig sabihin pala hindi ka totally blind nung ipinanganak? Hindi. Kasi nagkasakit lang ako, kaya nag-umpisang lumabo yung paningin. Doon ba yung tumama na sa mata ko? So sabi ng doktor, parang wala na doon siyang pag-asang makikita ulit. Kasi yung mga nerves yata na-affect ko. Anong naramdaman mo si Cleo nung alam mo na blind ka na? Anong naramdaman mo? Dati talaga, hindi ko pa alam na madami ring blind. Kasi late na ako nakapag-aaral eh. 14 years old ako nagsimulang mag-aaral. Then, doon din ako nasimulang ma-involve sa mga blind na dahil
nung nag-aaral po ako, isa akong athlete ng ng school namin. So naglalaro kami sa provincial tsaka regional meet. Ayun. Doon po ako nagsimulang na-involve na makakilala ng mga tulog kong mga guy. Then, Ikaw yata yung si Cleo yung binalita nung sa radyo na athlete. Napakatuloy tumakbo lahat ng mga nakatayo nasa nasaan. Sobrang Yung kaya si Cleo, sige tuloy si Cleo. Advertisement daw Yun. yun. Doon ako nakasimula din matutong ng cellphone na talks. Then,